First Timothy chapter 3. In First Timothy chapter 3. In verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. In verse 16, God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. 1 Timothy chapter 2. First Timothy chapter 2. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of Gentiles in faith, a teacher of the Gentiles in faith and verity. May the Lord bless His word. Praise the Lord. Salita ng Diyos, mapula po tayo. The purpose of God and the will. The purpose of God and His will. Now, His purpose on coming to earth. Ang kanyang layunin, ang kanyang pagpunta dito sa lupa. Sa ating binasa ngayong hapon, ang sabi, great is the mystery of godliness, that God manifests in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe, and receive up into glory. So 1 Timothy chapter 3 and number 16. Believe on in the world, receive up into glory. Now His will and His purpose of coming to earth. Jesus Christ, the God who became man, siya napunta rito sa daigdig upang iligtas ang mga makasalanan. Yan ang kanyang layunin. Ginawa niyang siya'y nagkatawang tao upang siya ay magligtas ng mga makasalanang kagaya ko at kagaya natin, mga kapatid. At yan ay nalalaman natin lahat. At yan ay isang dakilang layunin ng Diyos kung bakit siya nagkatawang tao. Kasi ay makatikim ng kamatayan, sa biyaya ng Diyos ay makatikim siya ng kamatayan para sa lahat.
Kaya mapalad tayo na hindi ibinilang sa atin ang ating mga kasalanan kung hindi sa Kanya ipinatawad. Dahil naman dyan ay nagpapasalamat tayo sa katotohanan ng ating naunawaan mula sa Kanyang salita. It is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. And without controversy, walang pagtatalo, dakila ang luwaga ng pagkamakadiyos na ang Diyos ay nahayag sa laman, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, and receive up into glory. Kaya ipinangangaral natin ang Kristo Jesus na nagkatawang tao bilang tagapagligtas ng tao sa kasalanan, bilang maging tagapagligtas ng lahat ng tao sa mundo. Mga kapatid, kaya ang pangalang Jesus ay tinagurian o pinakahulugang Savior. Jesus means Savior, and Christ meaning the Anointed One, ang hinirang. Kaya pagsamahin mo yan, the Anointed Savior of the world, Jesus Christ. Kaya naman mga kapatid, hindi ang bagay na ito ay hindi na kailangang pagtalunan. Tapos na po yan, yung controversial na yan. Itong controversy ito ay tapos na. Tapos na ang paraan ng Diyos sa pagliligtas. Ito ay ginanap na ng Mesaya. Siya'y namatay na sa krus. Nang siya, bago malagutan ng hininga, ay sinabi niya, it is finished. It is finished. Tapos na. At nalagot ang kanyang hininga, lumindol, nagbukas sa mga libingan, at nahati ang tabing ng templo, ang pinaghihiwalayan ng dakong kabanal-banalan at dakong banal. Na sinasabing ang katawan ng Panginoon is a new and a living way na pinabanal para sa atin at maging daan natin. Kanya hindi na tayo dadaan doon sa dating daan. Si Kristo ang bago at buhay na daan. Yung pananampalataya natin sa Panginoon ang siyang magdadala sa atin sa dakong banal. Yan ang nagdala sa atin papunta ng langit. Jesus is the way, the truth, and the life. Wala makapupunta doon sa Ama o doon sa langit kundi sa pamamagitan niya. Kaya naman mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan, for there is one mediator. There is one mediator, one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. In 1 Timothy chapter 2, verse 5, yun ang ating pong binasa kanina. For there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Opo, dahil sa kasalanan ng tao ay naging kaaway ng Diyos. Nakikipag-away ang tao sa Diyos, hindi niya alam because of his sin. At kailangan ma-reconcile yan. Kailangan ma-reconcile at maibalik ang mga makasalanan sa Panginoon. At hindi magagawa ng makasalanan na bumalik sa Diyos sapagkat ang pamantayan ng Diyos ay mataas man. Ang lahat ay kapos sapagkat ang lahat ay nagkasala. For all have sinned and come short to the glory of God. At dahil dyan, kailangan ng katwiran at daan. Isang tagapamagitan na magiging dahilan upang maipagkasundo ang tao sa Diyos. At kaya sinabi ng Biblia, si Kristo ang natatanging tagapamagitan sa dalawang nag-aaway na parte, ang Diyos
at ang tao sa kanyang kasalanan. Alright, so tayo pong lahat ay na-reconcile matapos tayong sumampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay naipagkasundo sa Diyos na dating tayo'y mga kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan, ngayon ay bati na tayo sa Diyos. Amen. At tayo po ay mga kasundunan ng Diyos dahil sa ating Panginoon. Amen. Buksan natin ang Romans chapter 5, mga kapatid, at tingnan po natin ang mga verses doon. Romans chapter 5, alright. In verse 6 or verse 10. In verse 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Yan ang eksaktong verse yan. Sapagkat noong tayo ay mga makasalanan, sapagkat nang tayo ay mga makakasala pa, at tayo mga kaaway, tayo ay pinagkasundo sa Diyos. At paano ginawa ng Diyos sa tayo ay kanyang maging kasundo? By the death of His Son. By the death of Jesus Christ, tayo po ay naipagkasundo sa ating Panginoong Diyos. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. At sa pamamagitan niya ng kanyang kamatayan, tayo po ay naligtas. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang kanyang sinabi, I am the good shepherd, and the good shepherd giveth his life for the sheep. Tayo mga nawawalang mga tupa, para tayong mga tupang nawawala na nagkanya-kanya ng lakad. At ipinatong sa ating Panginoon. Binigay sa Kanya ang lahat ng kahirapan na tayo ang dapat magdala ng mga kahirapang yan. Sa pamamagitan ng Kanyang buhay na ibinigay, ang Kanyang katawan at dugo, ang Diyos ay nakatikim ng kamatayan sa katawang lupa upang tayo ay maging kasundo ng Diyos na tayo ay makakaaway sa una. Opo, at yan po ang layunin ng Diyos. Oo. Ayan po ang kanyang layunin. Ha? Kung bakit siya naparito sa lupa. Upang tayo ay iligtas, mga kapatid. Nagkatawang tao siya upang tayo ay maligtas. Jesus Christ became a living mediator, isang buhay na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At ibinigay niya ang kanyang sarili para sa lahat upang tayo tubusin. In 1 Timothy chapter 2, number 6, who gave Himself a ransom for all. Binigay niya ang kanyang sarili para makanya tayong tubusin. Na tayo mga nakidnap. Nakidnap tayo ng yawa. Mga na-deceive tayo ng yawa. Tayo ay mga inanak ng Diyos at pagkatapos ay nakuha tayo ng kaaway. Subalit nang tayo po ay tapos po tayo makidnap, mga kapatid. The Lord ransom us. Tinubos tayo ng ating Panginoon mula sa yawa, who gave Himself a ransom for all. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang pangtubos para sa lahat. At sa panahon ng mga apostol hanggang sa ngayon, sa panahon ng mga apostol, ipinangaral nila na si Kristo ang manunubos. Siya ang tagapagtubos ng mga ninakaw ng kaaway.
For the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. But the Son of Man, Jesus Christ, came to give life, and life more abundantly. Balit si Kristo'y dumating dito hindi para pumatay, hindi para magnakaw o sumira. Si Jesus ay dumating para magbigay ng buhay. At buhay na walang hanggan at buhay na masagana. Ang yawa walang ginawa kundi sirain ang mga magagaling at mabubuting mga pamilya. Sirain ang maraming mga kabataan. Si Kristo, hindi niya nais yan. Ang gusto niya ay mailigtas ang mga napapahamak. Mga kapatid. Pinangaral ng mga apostol at ngayon ay pinangangaral natin ang mga salita ng Panginoon na isinulat ng mga apostol sa Biblia. Simula noon hanggang ngayon, ang mensahe niya na hindi nagbabago. Sapagkat ang lahat ng mga patutuo tungkol sa ating Panginoon ay naisulat dito. Para kung ating binabasa ay nauunawaan natin. At kung ating binabasa ay nauunawaan natin, atin din pong pinaniniwalaan at ating binabahagi sa marami. Nasabi ng banal na kasulatan, whereunto I am ordained a preacher and an apostle, a teacher of the Gentiles in faith and verity, according to Apostle Paul. Now, we are preaching God's Word. We are preaching those things written by the apostles. Sapagkat sila rin ang mga nagsabi ng kanilang isinulat. Sabi nila, ang kanilang mga isinulat ay ang mga kautusan ng ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 14, number 37. Huwag natin kakalimutan na ang mga nakasulat dito sa Biblia ay mga kautusan ng ating Panginoon. Mga kapatid. Now, yan po ang layunin ng ating Panginoon kung bakit po siya ay nagkatawang tao. Upang tayo po ay maligtas. Ano? Mga kapatid. At susundan natin, hindi niya ninais na tayo ay na siya ay paglingkuran nung siya'y dumating dito. Hindi niya ninais na siya ay paglingkuran. Siya po ang naglingkod sa atin. Sa mga tao at mga makasalanan, siya po ang nagsilbi. For even the Son of Man, in the book of Mark chapter 10 verse 45, the Bible says, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating hindi para siya ang paglingkuran, kundi siya ang naglingkod, siyang nag-alagad, at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Pakita natin yung purpose ng ating Panginoon. Opo, ang ating Panginoon ay napaka mababang loob. He humbled himself and he became obedient. He made himself of no reputation. Mga kapatid, hindi niya inisip ang kanyang karangalan. Hindi niya na inisip na siya'y mapapahiya sa kanyang gagawin. Wala na sa kanya yon, mga kapatid. Hindi niya hinanap ang kasikatan. Opo. Opo. Isipin mo, the Creator of heaven and earth, gumawa ng langit at lupa, mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ginawa niya. Binigyan niya ng hininga ang mga tao. Siya ang gumawa ng unang tao sa lupa. At wala pong mga nagawa ng mga bagay kung hindi niya ginawa. Thus, mga kapatid, isipin ninyo, imagine natin mga kapatid kung gaano kalalim ang layunin ng ating Panginoon, bakit siya naparito dito sa lupa.
In Philippians chapter 2, makikita po natin that Jesus Christ in verse 6, in Philippians chapter 2 number 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Hindi niya inaring kapantay ng Diyos, bagamat siya ay nasa kalagayang Diyos. But he thought it not robbery to be equal with God. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Siya po ay naging isang alagad. Kaya hindi siya pumarito para sa pagsilbihan. Siya po ang nagsilbi and took upon him the form of a servant. And was made in the likeness of men. And being fashioned as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Isipin na lamang natin, mga minamahal, kung gaano kalalim ang layunin ng ating Panginoon na siya'y pumunta dito sa lupa. Kaya, ninanais niya sa kanyang layunin ay ating makita ang ating dapat gawin. Mga kapatid, sa kanyang layunin ay pinakita niya ang kanyang kalooban para sa atin na ito rin ang ating gawin. Ano ang ating dapat gawin, mga minamahal? Balikan natin in 1 Timothy chapter 2. In 1 Timothy chapter 2, verse 3, for this is good and acceptable in the sight of our Savior, of our God, our Savior. 1 Timothy chapter 2, verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Ano ba yung mabuti katanggap-tanggap dito sa harap ng Panginoong Diyos na ating tagapagligtas? Basahin natin verse 1, verse 2, ang ipagdasal ang lahat ng tao. Ipagdasal ang mga namamahala sa gobyerno. I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Isang katanggap-tanggap at mabuti sa harap ng Diyos na tayo mo'y dumalangin para sa lahat ng tao. Ipanalangin natin ang mga namamahala sa gobyerno, simula sa barangay hanggang sa national office, hanggang sa ating pong presidente. Lahat po na nagpapatupad ng batas, gumagawa ng batas, lahat ito ay ating ipagdasal, mga kapatid. At ating siyang ilapit sa ating Panginoon na sila man ay magkaroon ng kaligtasan. At yan po ang makikita natin kung bakit tayo dapat magdasal, mga kapatid. Ang sabi ng verse 4, who will have all men to be saved. Ito ang ating Diyos na tagapagligtas. In verse 3, for this is good and acceptable in the sight of our God, in the sight of God our Savior. God our Savior, who will have all men to be saved. Ito ang ating Diyos at tagapagligtas na gusto niya ang lahat ng tao ay maligtas, mga kapatid, in verse 4. At sila'y dumating o humantong sa kaalaman ng katotohanan. Nakita po natin, mga kapatid, na yung layunin ng ating Panginoon ay nagpakita ng kanyang saloobin upang ating ganapin, mga kapatid, na sa pangalan ni Jesus Christ, ang lahat ng tao ay dapat maligtas, mga kapatid. Hindi tayo makakapagligtas sa kanila. Si Kristo ang makapagliligtas sa kanila.
Pero kailangan nating ipangaral ang katotohanan ito. Who gave Himself a ransom for all to be testified in due time. At ang kapanahonang yan ay panahon natin ngayon. We ought to testify that Jesus Christ is God who became man to save sinners. Yan po ang ating kailangan gawin, mga kapatid. Apo, diyan natin inilalagay ang ating buhay sa gawain na yan. Na ang mga tao ay makakilala kay Kristo Jesus upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at huwag silang mapahamak dahil yan ang gusto ng Diyos eh. Amen. Subalit, hindi nila malalaman yan kung hindi natin gagawin, mga kapatid, na magpatotoo tayo sa mga tao na si Kristo ang tagapagligtas. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong Jesus Saves Leyte. Yan po ang dahilan kung bakit niyayaya tayo ng ating iglesia, mga minamahal, na atin pong idalangin ang mga kaluluwa ng tao. Amen. Lahat, mga kapatid, walang tao na hindi natin iimbitahan. Pati si kapitan, pati si congressman, katukin natin sila sa kanilang mga pintuan. Kung tayo kumakatok sa kanila para humingi tayo ng tulong sa kanila, ito ang panahon upang sila'y makakilala sa ating Panginoon. Na sila naman ang humingi ng tulong sa ating tagapagligtas. Yan po ang kailangan. Nabibisita tayo sa mga doktor pag may sakit tayo. This time, bisitahin natin ang ating mga doktor. Mga doktor ba? Mga albularyo? Ha? Pagamot pa ba kayo sa albularyo? Pamihira naman, oo. Pagdating na sa mga espiritista, talo na yan. Tinalo na lahat ni Kristo yan. Ha? Mga doktor na bibisita natin pag may sakit tayo. This time, bumisita tayo. At sabihin natin, kayo po ay aming inaanyayahan na kayo'y dumalo. Pinagdadasal po namin kayo. Lahat po ng tao rito sa Leyte, pinagdadasal po namin. Huwag na natin sabihin na lahat ng tao sa mundo. Kasi yan eh, kaipokrituhan na yan. Pamundo-mundo pa tayo. Hindi nga tayo mag-i-interest sa Leyte. Dito na muna tayo sa bayan natin, mga kapatid. Ipakita natin ang ating sincerity sa ating mga kababayan, mga kapatid. Opo, pinagdadasal natin ng lahat ng tao sa buong mundo, but especially dito sa Leyte, na sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Amen. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. And what is the truth? Even Pontius Pilate, he asked the Lord Christ, and what is the truth? Ang sabi ng Panginoon, ako'y dumating dito upang maging liwanag sa kadiliman. Subalit ang mga nasa kadiliman ay ayaw ng kaliwanagan. They love darkness rather than light. Sapagkat mahal nila ang kasalanan. But Jesus Christ, He condemns sin through His body. Hinatulan niya ang kasalanan sa pamamagitan ng katawan niya. Imagine niyo yan. Sino pang aayaw niyan sa Panginoon? Para ba sinasabi ng Panginoon, hindi nyo na kailangan maghirap, tapos na ang paghihirap nyo, nasa akin na lahat, dinala ko na lahat. I came to this earth to condemn sin in my body. Kaya ipinako ito sa krus para kayong lahat ay mapabanal. Yan ay kung sasampalataya kayo. Yan lang naman ang kondisyon dun eh. If ye believe, and thou shalt be saved. Kung ikaw ay sasampalataya, ikaw'y maliligtas. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes. To everyone that believes. Alam na nga ng lahat ng tao to si Kristo. Pero ang problema dito, tinanggap na ba ng mga tao si Kristo? Kailangan natin mga kapatid eh. Opo. There was an offered salvation for all men through Jesus Christ.
But the question is, tinanggap mo na ba si Kristo? Right. Pinagtiwalaan mo na ba si Kristo? Nagsisi ka na ba sa iyong kasalanan? Right. Alam mo yung pagsisisi ng kasalanan? Dahil yung relihiyon, hindi makapagliligtas yan eh. Right. Hindi makakapagdala sa iyo sa langit ang relihiyon mo. Right. Ang pagsunod mo sa kautusan, hindi yan na magdadala sa iyo papunta ng langit. Right. Hindi yung pagiging relihiyoso mo at paggawa ng mabuti magdadala sa iyo sa langit. Subalit maraming mga taong naniniwala dyan. Kaya pag tinanggap mo si Kristo, pagsisisihan mo, yung maling pamamaraan mo na yan. Right. Yang maling sistema mo na natutunan mo sa daigdig na to, na natutunan mo sa tao, sa tradisyon ng tao, Right. sa minanang mga aral ng iyong mga magulang. Kailangan mo pagsisihan, pagtalikuran mo yan. Alam mo yung pagsisisi. Amen. Pag humarap ka kay Kristo, nakatalikod ka sa mundo. Amen. Ganyan yan eh. Pag tinanggap mo si Kristo dito, nakatalikod ka na sa dati mong pamamaraan. Amen. Amen. Yan ang pagsisisi, mga kapatid. Amen. Kaya ang tunay na pagsisisi at kapatawaran sa kasalanan, matatagpuan lamang kay Kristo. Amen. Kaya kung walang patutuo na si Kristo ang namatay para sa lahat ng tao, and He made Himself a ransom for all, walang maniligtas ng, walang makakatsak ng kaligtasan kung walang magpapatutuo ng ganyan. Right. Opo, mga kapatid, kailangan nilang tanggapin ang Panginoon. Sumampalataya sila. At sa ganun ay makapagsisisi sila sa kanilang kasalanan. Yan ang pagsisisi. Ang pagtalikod mo sa pagtitiwala mo sa iyong sarili. At ngayon ay pinagtitiwalaan mo na si Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yon, mga kapatid. No? Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, who gave Himself a ransom for all to be testified in due time. Ito ang panahon para sabihin natin sa mga tao ito. Binibigyan tayo ng Panginoon natin ng pagkakataon. Isipin nito. Hindi lang niya tayo iniligtas, papapunta ng langit na kaluluwa natin. Mamatay man tayo ngayon, sigurado kong ang kaluluwa ko punta ng langit. Yan ang sabi ni Kristo. Napakaliwanag ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na wala hanggan. At tiyak din ang kanyang sinabi, ang sino mang hindi sumampalataya sa kanya ay mamamatay. If you believe not that I am He, you shall die in your sin. Mamamatay kayo sa kasalanan niyo pag hindi kayo sumampalataya sa akin. At sinampalatayanan ko ang aking Panginoon at ako naman ay may buhay na wala hanggan. Isinulat ang mga bagay na ito upang ating malaman, mga kapatid, na tayong sumampalataya sa Panginoong Jesus ay may buhay na wala hanggan. Opo, kaya natiyak natin eh. Ha? In 1 John chapter 5 verse 13, napakaliwanag po sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa bagay niyan. Ha? Ang sabi po, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. In 1 John 5:13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know, upang inyong malaman na kayo'y may buhay na wala hanggan. Hindi tayo niluloko ng sulat na to, mga kapatid. Ha? Na pagkatapos tayong sumampalataya sa ating Panginoon, ay may buhay na wala hanggan tayo. Hindi tayo niluloko nito. Ha? Mga kapatid, isinulat ang mga bagay na ito upang tayong sumampalataya kay Kristo Jesus na anak ng Diyos, ay ating malaman na tayo may buhay na wala hanggan. Ang ganda nito, mga kapatid. Ha? And that ye may believe on the name of the Son of God. Kaya mga kapatid, sinasabi ko, kahit ako'y mamatay ngayon, alam ko ang kaluluwa ko pupunta ng langit sapagkat yan ang sinasabi ng Biblia. Kung ang laman nito ay hindi totoo, hindi ko na ito ipangangaral sa inyo, mga kapatid. Ha? Hindi ko na ito ipangangaral, hindi na tayo maimbot sa mission na yan. Sayang ang ating pananampalataya, sayang ang ating pagsisikat kung hindi totoo ang mga bagay nito, mga kapatid. Nagpapagod lang tayo. Now we ought to testify the Lord Christ Jesus that He was the Messiah, the Savior of the world. And He gave Himself as to become a ransom, pantubos sa lahat, mga kapatid. Opo, mga kapatid, ha? Kaya naman, hindi lamang tayo tinuruan ng Panginoon para matyak natin ang punta ng langit. Imagine niyo to.
Tinuruan pa niya tayo kung papaano tayo mag-aakay ng mga kaluluwa papunta ng langit. Isipin niyo mga kapatid. Kaya po ang pinakamaganda dito, hindi lang tayo dadalhin ng Panginoon sa langit. Gusto niya na magamit din tayo para madala ang iba papunta ng langit. Amen. Opo, kaya nga yung naging ugali ni Andres. Naging ugali ni Andres. Si Andres na tagasunod ni Juan Bautista. Matapos na mangaral si Juan Bautista, at sinabi ni John the Baptist na, "Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world." Tinuturo ni Juan Bautista si Kristo Jesus. At ang makita ni Andres, sumunod si Andres doon. Kinabukasan, pinuntahan ni Andres ang kanyang kapatid na si Pedro. Imagine niyo yan. Diba? Anong kaisipan niya? Tinuruan siya na kung paano siya makatsak ng buhay na wala hanggan. Diba? Natural lamang. Gusto niyang maligtas din kapatid niya. Diba? Hindi po pwede. Ako lang pupunta ng langit. Hindi naman po pwedeng ganon. Diba? Oh. At itong mga kababayan nila na taga Bethsaida. Opo. Mga kalaro nila. Dati nila siguro kalaro sa yung mga kalaro nila, kung anong laro nila na yan. Mga kabarkada nila. Nung sila'y nakakilala, sabi nga, hindi po pwede. Di ba? Dati, magkakasama tayong mga lasinggero, para sabay-sabay tayo nagiinuman. Pagkatapos, punta ako ng langit, ako lang langit, ikaw impyerno ka. Hindi pwede. Pagdating sa kalukuhan, magkasama tayo. Ngayon, pagpunta ng langit, ako lang mag-isa. Hindi pwede. Pinuntahan nila kapatid nila, pinuntahan nila mga kaibigan nila. At ganoon din po sa atin, mga kapatid. Diba? So dito po sa Jesus Saves Lady, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ma-exercise natin yung kaloob na biyaya ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng biyaya ng Diyos na huwag dapat itong masayang, mga kapatid. Tama? Oo. Oh. Ito'y buhay na tubig sa ating puso, mga kapatid. Na kailangan tumapon, sumalin sa iba. Opo. Na isang araw may magsasabi doon sa langit, si ano, yan nagdala sa akin eh. Sana may ganun, no? Pero alam ng Diyos yun. Sapagkat may rewarding nga sa langit eh. The crown of rejoicing for those who won many, many souls. Crown for the soul winner. Crown of rejoicing. Marami tayong naakay sa paanan ng ating Panginoon. Diba? Binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na makapag-aakay tayo ng tao. Ng kaluluwa ng tao. Huwag natin sayangin. Receive not the grace of God in being God's people. Huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Huwag natin sayangin ang biyayang yan ng Panginoon na pinagkaloob sa ating mga minamahal. Hayaan nating ibahagi yan sa marami, mga kapatid. Mga kapatid, na tonight, sige lang, magdasal tayo para sa lahat ng tao. Ilapit natin ang mga taong ito dahil sa ito ang gusto ng Panginoon na sila maraming malikas. Ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon na tayo ay maging epektibong gamit sa pagkabig o kalag. No, na tayo ay maging epektibong pagdala ng kaluluwa. Jesus Christ must be continuously be testified. Dapat patuloy na pinatututuhanan natin ng ating Panginoon hanggang sa panahon to. Opo.
Kanina ho, sa aming Bible study, we have 6 visitors. Amen. 6 visitors. And all of those visitors were invited by the brethren. Amen. Mga kakilala yan ni Father Ismail. Amen. Doon. Yes. Oh. Yeah. Mag-surrender tayo sa lahat ng ordinansa ng ating Panginoon. Amen. Utusan ng Panginoon yan eh. Follow me and I will make you pieces of men. I have heard of the visitors. Na pagka Sunday, you have numbers of visitors here coming. Pray for them. Ipagdasal niyo yung mga bisita na yan, na sila'y bumalik, magpabutis mo sila para maging membro simbahan at maging epektibong gamit. Kasi may mga gawain. You know, pagka hindi ka membro sa church, may mga blessings and mga privileges. No, may mga tungkulin na hindi mo nagagawa eh. Halimbawa, pagboto, pagdesisyon, hindi mo nagagawa, hindi ka member. Maglo-Lord Supper tayo, hindi ka member, hindi mo magagawa. Ang dami. Oh. Oh, di ba? You ought to understand what is your spiritual gift. Kailangan mong matrain, kailangan mong mag-disciple. You cannot grow kung hindi ka member ng church. Hindi ka mag-grow. Kasi hindi mo nakukuha yung tama aral eh. Dapat pag na-save, mabaptize, pagkatapos discipleship yun. Ganun yun. So let's pray for those men who received the Lord Christ, especially yung nakaraang anniversary. Pagdasal natin yan, na magpatuloy sila. At matutunan din nila ang katotohanan ito na sila rin pala ay gamit din ng Panginoon. Lalong pagpapalain ng Panginoon ng mga yan. Amen. Opo, mga kapatid. Amen. Alam niyo, ang pagpapala ng Diyos, hindi lang naman material na bagay yan eh. Amen. But mostly, spiritual ang mga bagay. Amen. Di ba? Saka nakakita ng tao na mayroon ng problema, masaya pa. Amen. Dito sa mundo, pagka ang tao may problema, wala kay Kristo, hindi masaya eh. Di ba? So tayo nakakita na yung mourning will be turned into joy. Dito lang sa Panginoon yan, sa pananampalataya lang na to. Amen. Kung kailan ka mahina sa kakamalakas, Amen. dito lang to sa pananampalatayan to. Sa world, wala niyan. Amen? Amen. Oh, kaya mga kapatid, let's pray for those men. Amen. Lahat ng tao na sila ay makarating. Panginoon, gusto mo to eh. Gusto mo lahat ng tao. Balik to si Kapitan, lahat dito ng tao. Gusto mo to. Balik to sila lahat makarating sa katotohanan. Diba? Gamitin mo ako dito. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. Now, JSL would be a very good avenue for us all. Amen. We'll be distributing free t-shirts Amen. that Jesus saves Leyte, Amen. in whom we have redemption through His blood. Free t-shirt, printed, galing sa church natin. We will be distributing also free Bibles, Amen. John and Romans. Amen. Kanina dumating yung mga John and Romans galing sa Manila. Kaya, meron pa silang pre-refreshments. Amen. Magagawin nila. And that day, March 30 is Black Saturday. Ano gagawin nila dyan? Magmumukmuk sila, madilim ang Sabado. It is about time na malaman ng mga tao. Amen. Anong ginawa ng Panginoon sa mahal na araw? Amen. We will be testifying Jesus Christ on that day that Jesus, He came to this earth to save sinners. Amen. And He gave His life as a ransom for all. Amen. That's why we testify. Amen. Pinatututuhanan natin ito. Amen. Diba?
Oh, so pray for those men. 6 to 10 people. Amen. Yung mga susunduin na yan. I-coordinate kay Brother Jose. Yung mga susunduin. Kailangan ng sakyan. Kailangan yan. May handa lahat yan. Kung kailangan hatid sundo yan, hindi matagal. We will be preaching the message about salvation. It's about 30 to 45 minutes. Matagal na. Matagal pa nga yung pagkain ng refreshment. We've been already ordered 400 bottles of 500 ml. We have already tickets printed at we printed already the sticker para doon sa bottle. The Water Living Ministry. Lahat yan, gamit sa Panginoon yan, para sa Ebanghelyo niya. Yes, imagine. Amen. Diba? Binigyan tayo ng Diyos ng tubig na masarap. Para yan dyan, malinis. Bihira. Amen. Opo, mga kapatid. Lahat yan para sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Oh, hindi ba? Oh. Kaya, atid sundo yan sila. Meron pa silang merienda, may t-shirt pa sila, may Bible pa sila. Ang pinakamagaling nito, kung matanggap nila si Jesus bilang tagapagligtas. Amen. Kahit kahit ka pa makamerienda, kahit may t-shirt ka pa, pa-impyerno ka rin, wala rin kapuluan yun. Amen. Pero ba't natin ginawa yun? Para ma-accommodate sila, hindi sila magsasawa. Ang mga baptist pala, mababait na tao. Mapagbigay ang mga baptist. Mayaman sa mabuting gawa ang mga baptist. Alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi man sila maliligtas sa ating pagpapakabuti. Pero yung ating pagpapakabuti, maraming magagawa yan. Madadala natin sila sa paanan ng Panginoon at doon ay kakausapin sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. Di ba? O, yun yung mga kapatid eh. So, kaya sinasabi mag-maintain tayo ng mabubuting gawa. For that is profitable, that is profitable unto all things. Kapakit-pakinabang yan sa lahat. Amen. So let's pray.